Magandang hapon, Pilipinas! Magandang hapon, aming mga taga-subaybay. Nandito pong muli ang inyong pinagkakatiwalaang programang pangkalusugan dito sa nag-iisang telebisyon ng bayan. Hatid mismo ng mga eksperto mula sa Department of Health. Nagkaroon po tayo ng mahalagang talakayan tungkol sa World Health Day at Cancer in Children Awareness noong nakaraang Sabado na siguradong nagbigay paalala at malaking tulong para sa ating lahat. Ngayon naman, bilang pagbibigay halaga sa ating mga kababayan, pag-uusapan natin ang mga kakayanang may pagmamalaki at mga dapat na tamang pagtrato sa mga person with disabilities. Kaya mga minamahal naming taga-subaybay, tutok lang at tuloy-tuloy ang ating konsultahan. Ako ang inyong lingkod, DOH ASEC, Eric Tayag. Para po sa inyong informasyon, mayroong Republic Act number 7277 na inaantasan ng Department of Health na magpatupad ng mga programang pangkalusugan para sa mga may kapansanan. Magtayo ng mga medical rehabilitation centers sa mga probinsya at magbigay ng mga abot-kayang serbisyong pangkalusugan. Kaya napakahalaga po para sa atin na mamulat sa mga ganitong privileges upang mapangalagaan at maibigay ang tamang pakikisama sa ating mga kababayang may kapansanan upang hindi nila maramdaman na sila ay naiiba. Ako naman po si Dr. Dara Chavez, ang inyong in-house doctor sa telebisyon na katuwang ng DOH sa pagbabahagi ng kaalamang pangkalusugan. Sinisiguro naming magbibigay ng maraming kaalaman ng ating episode ngayon. Kaya patuloy niyo po kaming samahan at ating alamin ang lahat ng mga handog ng Department of Health, National Council on Disability Affairs, Tahanang Walang Hagdanan Incorporation at San Lazaro Hospital. Kaya tara na! Simulan na! Kumonsulta na! At dahil dito laging, The doctor is in! Ngayon po ay dadako na tayo sa ating segment, The Doc Tayag Pakisagot. Panoorin po natin ang unang katanungan. Roll VTR. Bilang spokesperson at Assistant Secretary ng Department of Health, ay nakilala bilang respetadong personalidad, hindi lamang sa telebisyon, kundi maging sa social media. Siya ay naging prominente dahil sa palagi at patuloy na pagbibigay paalala sa publiko ukol sa mga outbreak na maaaring makapahamak sa kalusugan. Hindi lang basta-basta ang kaniyang pagbibigay paalala dahil ang mga kampanyang nais niyang ipahatid ay idinadaan niya sa pagsasayaw para sa mas interaktibong panghihikaya. Ilan sa mga ito ay ang Gangnam Style kontra paputok. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. At ang Dengue Dance inspired sa saliw ng sayaw na Gentleman. Pagdating sa pagkain, sinisiguro rin niyang masusustansya ang kanyang ipinapakita sa publiko upang magsilbing huwaran at magandang halimbawa sa pagsusulong ng Pilipinas Go for Health. Laging handa, punong-puno ng kaalaman at maaasahan. Yan si Department of Health Assistant Secretary Dr. Enrique Eric A. Tayag. Happy birthday mula sa iyong The Doctor is in family. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday! Yay! Upo po kayo, Sir Edgar. Sir Edgar, anong masasabi mo kay ASEC? Well, si ASEC Tayag is actually a very good friend of the DOH reporters and most especially mga taga-health promo. Kami yung mga backup niya. Kami yung mga gumagawa ng magic sa likod ni ASEC Tayag. Wow! Ikaw Happy birthday. Happy birthday! Thank you, Edgar. Ang
Si ASEC po ay aming boss. At pagdating po sa sayawan, wala pong tatalo sa pagpo-promote. At malali po siyang imbitahan kahit saan pong ang mga activities, events. Madali po siya. Pinapabahan ako. Oo nga eh. Happy birthday, sir. Si ASEC, mabait na boss yan. Kanino nagdududa na ako eh. Kung tatlo May bulungan ang bulungan. hindi ko mapaghiwalay eh. Happy birthday, ASEC. Aside from that, ay may isa pa kaming surprise para sa'yo. Roll VTR. Eric, birthday mo na pala. Kaya tumanda ka na naman ng isa pang taon. So, we appreciate very much yung mga ginagawa mong pagsayaw dahil nakakaabot yata ng kagalakan sa ating mga mamamayan when they see that through some form of entertainment like dancing, we can also bring to them the idea that exercise is as well as maayos na mindset is necessary to maintain good health. Nakatutok pa rin po kayo sa The Doctors In. Explanasyon. Sanhi, paano maaksyonan mga batas at paano itatrato ang mga kababayan nating may kapansanan ay atin naman pong mapag-uusapan. Makakasama natin na magpapaliwanag niyan mula sa Department of Health, Chief Health Program Officers na si Ms. Frances Priscilla Cuevas at Mr. Mateo Lee, ang Deputy Executive Director ng National Council on Disability Affairs. Magandang hapon po. Magandang hapon. Para po sa kapakanan ng ating mga taga-subaybay, ano po bang ibig sabihin kapag mayroong disability? Pagka ang kapansanan ay sinasabi natin ang isang tao may kapansanan, una, kailangan long term. Okay? Ibig sabihin, hindi siya sandali lang. Kasi pwede kang nag-basketball, nabilayan ka, no? Pero ganun. Hindi naman ganun yun, no? So, kailangan long term. Ikalawa, ang cause ng ang sanhi ng kapansanan is either physical, sensory, intellectual, or mental. So, apat po yun. Oo. So, pwedeng physical, sinasabi natin yung nakikita agad, no? Obvious. Halimbawa, napilay, o putol ang paa, nakasaklay, naka-wheelchair, may polio, no? So, yun, physical yun, no? Sensory, katulad ng may mga kapansanan sa pandinig, no? Kapansanan sa pagtingin, no? Sa mata. So, it's either visual or hearing. Ngayon, meron din mental, no? Tinatawag natin itong mga mental, parang ito na yung mga psychosocial nating disability. At yung intellectual natin, ay yung may mga problema sa ating intellectual processing, yung cognition, no? Yung learning ability. Merong problema sila sa ganun. So, maraming bata katulad ng may mga autism, may mga batang may Down syndrome, yung may mga ganun, no? So, ito yung mga natin na may kapansanan ng isang tao. So, ito yung mga ehemplo, pero long term ang sinasabi natin, no? Ma'am Frances, ano naman po yung mga halimbawa ng disability na nakukuha lamang sa aksidente? Marami pong causes ang disabilities, ano. So, it can be yung sa maternal pa lang sa pagbubuntis pa lang, sinapupunan pa lang ay meron na pwede na magkaroon ng problema yung bata. O kaya sinasabi kanina ni Mac na kunyari na aksidente siya, naputulan yung paa, naputulan ng kamay, at saka, o kaya na meron siyang diabetes at hindi na control ang diabetes niya, naputulan siya ng paa. So may
may mga disabilities. There's a lot of reasons and problems kung bakit nagkakaroon ng disability yung isang bata or isang tao. Kaya nga palagi naming sinasabi na ang lahat ng programa ng Department of Health, all the public health programs of the Department of Health are actually designed para po mapigilan yung mga disabilities na ito. Kunyari, maternal and child health program, mga immunization program. Prenatal check-ups. Yes, prenatal check-ups. Lahat ng mga programang ito ay designed para po na hindi na magkaroon ng problema yung mga bata. At hindi lang po mga bata, kahit nga tayo, mga matatanda na, for example, yung prevention of lifestyle-related diseases, prevention and control of lifestyle-related diseases, yung may problema ka sa puso, cardiovascular disease, o kaya diabetes, kailangan makontrol mo ito para hindi ka magkaroon ng maputulan ka ng paa dahil sa diabetes, o kaya magkaroon ka ng problema dahil na-stroke ka dahil lang yung hypertension mo ay hindi mo na-control. So, importante po na malaman natin na ito po yung mga sanhi ng disability. At may isama ko rin pala, no, pag tinawag nating disability, sabi nga ni Matt kanina, long-term ito na impairment, no? May impairment sa katawan ng tao, which in interacting with the environment causes him to be at a disadvantage. Na hindi na siya, because of this disability, hindi na equal yung kanyang interaction niya with the society. So that is what makes it disability. Magagamot po ba o malulunasan pa yung mga disability na inyong nabanggit? Siguro yung pwede nating term na magamit dito, paano natin mamamanage, ma-increase yung functioning level ng persons with disabilities. Oo. Yun ang pinaka-importante. Siguro kaya yung health and wellness program ng Department of Health is actually focused not on the prevention, ha? Kasi lahat ng programa ng Department of Health, prevention yun ng lahat ng disabilities. But when it comes already to the health and wellness program for persons with disabilities, what we are trying to do is make the person who is with disability already able to function well through rehabilitation and ma-manage niya yung kanyang disability to a point that he would no longer be at a disadvantage in the society. Sir Mateo, ano po masasabi niyo? Paano po dapat tratuhin ang mga tao with disabilities? Una sa lahat, ang mga taong may kapansanan, tao rin sila, di ba? So, hindi naman kailangan na iiba sila kung tatratuhin. Ang kailangan lang maunawaan yung kanilang kapansanan na kailangan nila ng support mechanism. Kung kailangan mong itrato sila, itrato lang ng walang naiiba, but ang kailangan lang ay intindihan na yung kailangan niya, may support na rin siyang kailangan ibigay sa kanya because of the disability. Frances, ano po yung last message niyo para sa ating mga taga-subaybay? Yung mensahe ko sa hapong ito is, kailangan po tayo ay magiging aware, no, bilang mga citizens of this country. Let us be aware na meron pong batas na nagpapalagana po ng karapatan ng mga persons with disabilities. At dapat po tayong tratuhin natin po sila ng maayos. We should know how to talk to them, we should know how to deal with them, and we should give them equal rights in the same way na binibigay po natin sa ating mga sarili. Wala po silang sakit. Ang may ano lang po sila. Meron lang po silang kapansanan at kailangan po nila ng suporta para po makagalaw sila sa sosyedad natin na katulad po ng paggalaw ng mga taong walang disabilities. Okay, Sir Mateo, tanong ko lang po, bilang isang taong meron pong kapansanan, ano pa po yung pinasasalamat niyo sa buhay niyo po kahit meron po kayong disability? Una sa lahat, ako nagpapasalamat sa mga magulang ko kasi binigyan ako ng tamang orientation. Hindi ako itinuring na may kapansanan sa pamilya. Ginawa nila yung parehong pagtrato sa mga kapatid ko. At yun ang nakatulong ng malaki, maski sa eskwelahan. Nag-aral ako sa regular school.
So, malaking bagay yun. So, ibig sabihin, hanggang ngayon, malaking nagagawa natin na pagbabago at contribution sa mga taong may kapansanan sa ating lipunan. Kaya ini-encourage ko yung mga may kapansanan na nanonood ngayon, yung mga magulang na nanonood ngayon, dapat wag nilang isipin na kung may kapansanan yung mga anak nila, doon na yung matatapos. Hindi dapat. Kailangan pa rin nilang suportahan yung mga anak nilang may kapansanan at gawin nila yung nararapat. At alam natin, ang pamahalaan katulad ng Department of Health, ang National Council on Disability Affairs, may mga programa para makatulong sa kanila. Ayan, maraming salamat po sa napaka-helpful na talakayan na yan. Siguradong mas mamumulat na ang kamalayan at mas mapapangalagaan na ang ating mga kababayang may disability. Huwag po kayong aalis dahil sa aming pagbabalik may makakapanayan po tayo mula sa tahanang Walang Hagdanan Incorporation. Tutok lang sa The Doctor is In. Nandito pa rin tayo sa mahalagang konsultahan sa The Doctor is In. Mga handog, programa at aktibidad sa Tahanang Walang Hagdanan Incorporation para sa ating mga kababayang may kapansanan ay atin na pong matutunghayan sa pamamagitan ng ating mapapanood. Roll VTR. Isang tahanang kumakalinga at nagbibigay pagkakataon sa mga kababayan nating may kapansanan upang ipamalas ang kanilang mga kakayanan, ang Tahanang Walang Hagdanan. Ang Tahanang Walang Hagdanan was established 1973 by Sister Valeriana Birds. Si Sister Valeriana Birds ay isang missionary nun, and at the same time, siya ay isang nurse at isang physical therapist by profession. And nung late 1960s, naidestino si Sister Valeriana sa orthopedic hospital sa Banawe. At doon niya nga nakita yung mga kaawa-awang sitwasyon ng mga persons with disabilities dito sa Pilipinas. Kaya nga siya, sabi niya sa kanya sarili, na magpuput up siya ng isang institution that will cater for persons with disabilities. And noong 1972, she attended a seminar sa Australia. At sa Australia, doon niya na-meet si Mr. Lionel Watts. Si Mr. Lionel Watts ay isang Australiano na may kapansanan din. At siya yung nagmamanage ng House with No Steps Australia, na kapag tinagalog mo yun ay Tahanang Walang Hagdanan. So basically, doon na pattern yung aming organization. May kapansanan sa mga kamay, braso, binti at mga paa ang mga nandirito. Meron kami yung congenital. Pag sinabi natin congenital, yun yung mga na ipanganak na meron na. So kagaya ko, I have muscular dystrophy. Yun yung aking condition. And then meron namang iba yung mga multiple sclerosis. And meron din kami mga mild cerebral palsy. And meron din kami mga amputees, no? Congenital yung iba naman ay nagkaroon ng kapansanan dahil sa aksidente. Kaya merong mga leg and arm amputees. Ano? At yung mga iba naman, may learning disability. Pero mostly yung mga learning disabilities namin ay from the SPED, yung Special Education class namin dito sa Tahanan. Ang mga konsiderasyon bago nila tanggapin ang mga person with disability. Bago namin sila tanggapin, unang-una sa lahat, ang mag-i-interview sa kanila yung aming social worker. At pagpunta nila dito, dapat meron na silang medical certificate at medical abstract. Yung medical abstract, ito yung nagpapatunay na ikaw ay may kapansanan, na yung meron kang kapansanan presently. And then yung medical certificate naman, ito yung nagpapatunay na ikaw ay fit to work 5 days a week, 8 hours a day. Mayroon itong 4 na workshops kung saan 80% ng mga empleyado
ay PWD. Meron kami ng metal craft. Yung metal craft, dito kami gumagawa ng mga wheelchairs or mga mobility aids. Gumagawa kami ng mga baston, quad cane, at mga walker, mga crutches, even beds. Depende sa order ng kliyente. And then we also have woodcraft. Sa woodcraft naman, gumagawa kami ng mga educational materials. Ang mga educational materials na to, order ng mga eskwelahan. At gumagawa rin kami ng mga giveaways sa kumpanya or individual. At mga tables and chairs para sa mga schools. And then the third one, meron kaming sewing department. Yung sewing department naman, kami ay gumagawa ng mga eco bags. These are recycled. Recently, meron kaming orders na 2,000 eco bags sa isa sa pinakamalaking supermarket dito sa Pilipinas, at yun ang ginagawa namin. And then we also have medicine packaging. Sa medicine packaging, kami ay nakipag-partner. Meron kaming partnership with a medicine company na kung saan dinideliver nila yung mga medicines sa amin, and then we repack them. Ito ay mga samples for doctors, and some of the medicines are for drugstores para mabenta. Kaya naman nagsisilbing isa sa largest manufacturers ng mga wheelchair, iba't ibang woodcrafts, eco bags at iba't iba pang mga laruang pangbata ang tahanang walang hagdanan. Sana po ay yung mga kababayan natin dyan, bumisita po kayo dito sa Tahanang Walang Hagdanan. Kami po ay nandito sa Cainta, Rizal. Kami po ay nagbebenta po ng mga wheelchairs, kaya po yung mga nangangailangan po ng wheelchairs o mga mobility aids, bumisita po kayo rito sa Tahanang Walang Hagdanan. Ganun din po yung mga gustong magpagawa ng mga tables and chairs at mga eco bags. Pumunta po kayo rito at kami po ay malugod naming tatanggapin upang makita nyo po kung ano po yung mga produkto ng mga may kapansanan. Ang mga ito ay isa lamang matibay na patunay na hindi hadlang ang kapansanan upang hindi maipamalas ang mga talento at kakayanan. Maraming salamat po, Mr. Ramon Ray Emanuel Apilado. Patunay lamang yan na kayang-kaya makipagsabayan sa atin anumang hamon ng buhay ang mga PWD. Magbabalik pa po ang The Doctor Is In. Stay tuned. Isang napakahalagang talakayan na naman po ang natapos upang ating laging mapanatiling healthy ang ating mga katawan. Lagi niyo pong tatandaan na may mga programang handog ng Department of Health, ilang organisasyon ng ating gobyerno at maging mga non-government organization na magsisilbing malaking tulong sa ating lahat. Kaya naman, mga minamahal namin taga-subaybay, patuloy kayong tumutok hanggang sa susunod na Sabado at malaman ng mga hakbang upang makamit ang kayamanang kalusugan. At kung may karagdagang katanungan o nais makipag-ugnayan hinggil sa paksa ngayon, tumawag lang sa 651-7800 o bumisita sa DOH website sa www.doh.gov.ph. Ako ang inyong lingkod, Asek Eric Tayag ng Kagawaran ng Kalusugan. And we would like to thank Ergo Contracts Philippines for our tables and chairs. Matatagpuan po sila sa 2634 Rockefeller Street, Barangay San Isidro, Makati City. Pwede nyo silang tawagan sa numerong 843-1177 at maaari nyo ring bisitahin ang kanilang website www.ergocontracts.com. Gusto rin po namin mag-thank you sa Glorious Blend at Taste of Heaven. Matatagpuan sila sa 72 Nuestra Senora Street, 6th Avenue, Grace Park, Caloocan City at pwede rin silang tawagan sa numerong 360-0900 or visit their website at gloriousindustrial.com. Ako naman po ang inyong lingkod, Dr. Dara Chavez, ang inyong in-house doctor. Muli niyong antabayanan ng susunod na edisyon ng programang ito na laging The Doctor Doctor is In. In.